Hindi kita mabubuntis, Lorena. Narinig mo ba? I can't. Baog ako. Hindi ako magkakaanak. Kailanman hindi ako magiging isang ama. Sigaw ni Cyrus na nakapagpatahimik sa mga naroroon. Ano? Hindi maaari. Wika ni Lorena na hindi makapaniwala sa narinig. Bigay ka ba o tanga? Hindi akong ama ng anak mo dahil wala akong kakayahan. Wika ni Cyrus na galit pa rin. Ikaw lang nag-iisa sa buhay ko, Cyrus, at wala nang iba. Sambit ni Lorena na iyak ng iyak. Sa tingin ko tapos ng usapang to. Let's go, Beatrice. Let's get the hell out of here. Pero Agaton, ani Beatrice. Please, Beatrice, get me out of here. Walang nagawa si Beatrice kundi alalayan ng kaibigan. Kitang-kita niyang sakit at paghihirap sa mga mata nito. Cyrus, wag mo akong iwan, pakiusap. Nagmamakaawa ako, Cyrus. Sigaw naman ni Lorena habang palayo ang binata sa kanya. Enough, Lorena. Come on, get up. Sambit ni CJ na naawa sa kapatid. Kuya, iniwan na niya ako. But I swear to God, he's the only one in my life and no one else. Wika ni Lorena na lalo lang humagulhol sa dibdib ng kapatid. Noong nasa sakyan na sina Cyrus at Beatrice, tahimik lang ang binata na tila hindi maabot ni naman ang iniisip. Na makarating sa penthouse, dumiretso sa balkonahe si Cyrus at doon naglabas ng alak na tila mo uhaw na uhaw. Agaton! Tawag ni Beatrice. That's Lorena, the most beautiful woman I've ever met in my life. She must have hate me so much now. Wika ni Agaton na patuloy sa pag-inom. Ilabas mong lahat, Agaton. Narito ako para sa iyo. Wika ni Beatrice na naaawa na talaga sa kaibigan. She is gone now, out of my life. You know what? Kaya kong tanggapin ang bata. Kung hindi lang ako mamamatay, tatanggapin ko ang bata na parang aking tuloy na anak. Ganon ko siya kamahal, Beatrice. Wika ni Agaton na umiiyak na napaluhod sa sahig. Bakit hindi tayo kumuha ng second opinion? Maaaring nagkakamali ka lang. Para saan pa? Sa tuwing haharap ako sa doktor, kinukuha nilang lahat ng kaligayahan ko. Ayoko na makakita ng isa na maaaring magsabi sa akin na bukas ng huli ko. Sawa na ako sa kanila. Wika ni Agaton na patuloy sa pagluha. Agaton, sa tingin ko hindi siya nagsisinungaling. Nakikita ko sa mga mata niya, the pain of your rejection. Paano kung nagkakamali ka? Paano kung kaya mo talaga magkaanak pagkatapos mawalan ka ng pagkakataong maging isang ama? Kahit na magkaroon ng himala at anak ko ngayon, kung ganoon kapag dumaan ng 3 taon, hindi lang isang pusong dudurugin ko kundi 2. How can I live with that? Manghiram ng panandali ang kaligayahan tapos ano? I'm gonna break her world apart? Hindi ko gagawin yon. A moment of happiness is still happiness, Agaton. Dapat alam mo yan. Mas gugustuhin mo bang mamatay kasamang lahat ng panghihinayang na hindi mo kasamang babaeng pinakamamahal mo? Ani Beatrice na pilit ipinapaunawa sa kaibigan ng lahat. When I'm her, I just wanna be selfish. I want a lifetime with her. Wika ni Agaton na naghihirap ang kalooban. Kung gayon, bakit ka nag-aaksay ng iyong oras? Kung yung 3 taon lang natitira mong taon sa buhay na to, bakit mo sinasayang? Bakit mo to ginagawa, Beatrice? Ang sabi mo mahal mo ko pero pinipilit mo pa rin ako sa kanya. Ganyan kasi kita kamahal, Agaton. Gusto kitang maging masaya at nakikita kong mahal na mahal ka rin niya. Sagot naman ni Beatrice na may malungkot na ngiti sa mga labi. Alright, hihingi ako sa iyo ng pabor. Tawagan mo si Alden. Ask him to get in touch with Dr. Alighieri. Have my record sent over. Check it yourself and find that miracle you're looking for. Wika ni Cyrus na naghihirap pa rin ang kalooban. Shangri-La Hotel. Araw ng press conference ni Agaton. Kahit ilang araw na itong nadedelay, hindi talaga maiwasan to. Let's begin the press conference, Mr. Yi of Manila Finest. You go first. Ani Lester nang simulan ng press con. Prince Agaton, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano mangyayari sa TRN ngayong babalik ka na sa pagiging prinsipe? Tanong ng reporter. Ang TRN ay magpapatuloy pa rin sa pagpapatakbo bilang nangungunang kumpanya ng recording at network. Sagot naman ni Cyrus. Mananatili ka pa rin ba sa Pilipinas? Tanong pa ng isa. No, I will be based in Paris and oversee the company from there. Kung ganon, sinong hahawak ng Manila branch? Tanong para isang reporter. My executive assistant will be the general manager of TRN's Manila branch. Prince Agaton, totoo ba na ang Lady Beatrice of Versailles ang bago mong kasintahan? Napapikit si Cyrus nang marinig ang tanong, pero alam niya, kailangan niyang sagutin ito. Yes, Lady Beatrice is my girlfriend. Damn you, Agaton. Why are you doing this to yourself? Bakit mo sinasaktan ang mga taong nakapaligid sa'yo? Bulong ng isip ni Beatrice habang pinapanood si Cyrus. Doon na nagkisla pa ng flash ng camera sa harap ni Beatrice.
Everyone, ang press ko na ito'y tungkol sa akin. Hindi kasama dito ang Lady Beatrice, kaya kung mayroon kayong anumang mga katanungan, huwag mag-atubili magtanong sa akin o maaari nating itigil ito ngayon. Mariing saad ni Cyrus. Iniwan mo ba si Lorena Padilla Anderson para kay Lady Beatrice, Your Highness? Tanong naman ng isang lalaking nasa pintuan at matamang nakatingin sa mga mata ni Cyrus. Sa gilid ng mga mata ni Cyrus, nakita niya roon si Lorena na umiiyak at nakatingin sa kanya. Magkakilala kami ni Lady Beatrice mula pa ng mga bata kami. Nakita ko naman sa pagbalik ko sa France. Ani naman ni Cyrus. Naniniwala akong hindi mo sinagot ang tanong ko, kamahalan. Iniwan mo ba ang kapatid ko para sa kanya? Mariing ulit ni CJ sa kanyang tanong. I did. At naniniwala akong gusto mong malaman kung bakit. It's not unusual for a prince to marry someone of the same level, right? Sana nasiyahan ka sa aking sagot, Mr. Anderson. Wika ni Cyrus na tumayo sa kinaupuan at tilapitan si Beatrice. I'm sorry, Beatrice. Sambit ng binata saka bumaba ang labi nito sa mga labi ni Beatrice. Hinalikan niya ito at alam niyang nakikita siya ngayon ni Lorena. Nang matapos ang halik, tila natulala si Beatrice at hindi na nakapag-react. Inawakan na lang ni Cyrus ang kamay nito at hinila palabas ang conference area. Agaton, wait! Wika ni Beatrice. Hindi naman na nagsasalita si Cyrus at didiretso na lang na naglalakad habang sa malapit na sila sa kotse. I said wait! Ani Beatrice at kinalas ang kamay ni Cyrus na nakahawak sa kanya. What the hell was that, Agaton? Marry me, Beatrice? Wika ni Cyrus na nakatingin sa mga mata ng dalaga. Hindi naman nakapagsalita si Beatrice sa tinura ni Cyrus. I am serious, Beatrice. Marry me. At least magagawa ko mapasaya ang aking ama. Wika ni Cyrus na tila nakikipagnegosasyon ng negosyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya at pagharap niya kay Beatrice ay ang luhaang mukha nitong nakita ni Cyrus. Ano ako sa tingin mo? Isang laruan? Isang bagay na aangkinin mo? Tanong ni Beatrice sa gitna ng pagluha. Beatrice, sabi mo mahal mo ako. Oo, totoo yun. Pero ang pakasalan ka, hindi ba't parang sobra na yun? Mahal mo man lang ba ako, Cyrus? Hindi na mahalaga kung mahal kita o hindi, Beatrice. No! Mahalaga sa akin yun, Cyrus. Bakit sa tingin mo single pa rin ako until now, given the fact that we both belong to families who do arranged marriages, as if it's just a business deal? Wika ni Beatrice na dinuro ng dibdib ni Cyrus. Si Cyrus naman biglang hindi nakasagot sa mga binitawang salita ni Beatrice. Because I chose to marry for love. You're so unfair, Agaton. Alam mo ba yun? Wika ni Beatrice at iniwan na mag-isa si Cyrus sa parking area. Sa loob naman ng hotel, iyak nang iyak si Lorena sa dibdib ng kapatid. Hush now, sweet. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Nobody hurts my sister. Wika ni CJ habang pilit pinapatahan si Lorena. Wala akong pakialam kung isa kang CEO o isang prinsipe. Pagbabayarin kita sa pagtrato sa kapatid ko ng ganito, Cyrus. Galit na wika ni CJ sa kanyang isip. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Sa anak ko? Lalaki ang anak ko na walang ama. Sambit ni Lorena na iyak ng iyak. Narito ako para sa kanya, Lorena. You have me. Aalagaan ko kayong pareho, pangako yan. Pamilya tayo, tandaan mo yan. Wika ni CJ na awang-awa na sa kapatid. Samantala, gabi na hindi pa rin nakakauwi si Beatrice. Ayaw niya munang makita si Agaton. Hanggang sa napadpad si Beatrice sa isang bar. Maingay, mausok, at malakas na tugtugan ang bumalaga sa kanya pagpasok niya sa loob. Nakakailang shots na rin si Beatrice at nag-uumpisa ng tumama ang mga nainom niya. Care to dance? Ani naman ang lalaking lumapit kay Beatrice. No, thank you. I'm go... Ikaw yung lalaking nasa press con. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Beatrice na makilalang lalaking lumapit. I am here to get Cyrus' happiness away from him. Wika ni CJ. You're funny. You can't. Sinasayang mo lang ang oras mo. Sagot ni Beatrice na napatawa sa harap ni CJ. Tumiim bigla ang tayo ni CJ sa kahinawakan ng braso ni Beatrice. Ganyan mo ba siya kamahal? Na sinasabi mo na hindi ko makukuha ang kaligayahan niya. Yeah, mahal ko siya. Mahal ko siya simula pa ng mga bata pa lang kami. Sagot ni Beatrice na may lungkot sa mga mata. Damn it! Alam mo bang sinasaktan mo ang kapatid ko? Ganyan ba ang pagmamahal mo? Na wala kang pakialam kung sino masasaktan. Wika ni CJ na nag-uumpisa ng magalit. Alam mo, ang tanga mo. Alam mo ba yun? What? Naguguluhang tanong ni CJ. Let me go, mister. Ilayo mong kapatid mo. Yun ang magagawa mo para matulungan mo siya. Wika ni Beatrice na lumabas na ng bar. Tanghali na magising si Beatrice kinabukasan. Akala niya hindi na niya aabutan si Cyrus. Saan ka galing buong gabi, Beatrice? Ani ng bariton ng boses si Cyrus. Si Beatrice naman hindi sumasagot at nagdiretso lang sa kitchen. Look, I'm sorry sa mga nasabi ko. Hindi ko lang alam ang gagawin ko. Wika ni Cyrus na nagpapakumbaba sa kaibigan. Yes,
I will marry you, Agaton. Beatrice, ani Cyrus. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Now go. Get me an engagement ring. Plan a proposal so I can say I do. Huwag mong kalimutan ng press so I can show off my ring. Wika ni Beatrice na hindi malang tinitingnan si Cyrus. Beatrice, I'm sorry. Hindi ko naman dapat sinabi sa iyo yun. Pero ginawa mo. Kaya't siguraduhin mong ibibigay mo sa akin isang bagay na papasa sa pamantay ng maharlikang pamilya. Wika ni Beatrice. Palabas na sana si Cyrus na magsalita ulit si Beatrice. Oh, by the way, who was that? Mr. Anderson. Nakita ko siya kagabi. Sabi niya kukunin daw niya sa iyong kaligayahan mo. He's funny. Gusto ko sanang isampal sa mukha niyang katotohanang hindi niya kaya dahil hindi niya kayang kunin ng isang bagay na wala man lang doon. Sabi ni Beatrice na napaiyak na. Na makarating sa opisina, nagpakaabala si Cyrus sa trabaho hanggang sa tumunog ang private line niya. Hello? Cyrus, it's me. Wika naman ng babae sa kabilang linya. Lorena? Sagot ni Cyrus sa tila tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Huli na to, please huwag mong ibababa. Lorena, wika ni Cyrus. Wala ako naging kahit sinong lalaki. Ikaw ang ama ng anak ko. Hindi ko alam, siguro may mali sa sinasabi mong kondisyon mo pero hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap paniwalaan mo ko. You can even do a DNA check but I swear I'm not lying. Wika ni Lorena na iyak ng iyak sa kabilang linya. I'm sorry, Lorena. Ani Cyrus na napaluhan na rin. Huwag mo naman akong iwan, no, please. Please, Cyrus. Nagawa mong mabuhay nang wala ako dati. Kaya't sigurado ako magagawa mo ulit yun ngayon. You just have to be strong, Lorena. Wika ni Cyrus na agos ng agos sa mga luha. No, please, Cyrus. Balikan natin kung paano tayo dati. Sambit ni Lorena ang nakikiusap na. Hindi. Hindi na natin maibabalik pa nakalipas. At hindi na natin maibabalik pa mga oras. Akala ko mahal mo ako, Cyrus. Ano nangyari? What happened between us? Bakit ganito na tayo ngayon? Walang patas sa mundong to, Lorena. Kailangan lang nating tanggapin yon. Sagot ni Cyrus na puno ng lungkot ang mga mata. Maghihintay ako, Cyrus. Hihintayin kita hanggang sa ma-realize mong mahal mo na ako. How long do you want to keep this up, Agaton? Wika ni Beatrice na nakapasok na pala sa opisina ni Cyrus. Beatrice, gaano ka nakatagal na nandyan? Long enough. Wika ni Beatrice nang biglang pumasok si Lester. Cyrus, Beatrice. What is it, Lester? Tanong ni Cyrus. Alden sent something for you from the doctors. Wika ni Lester na pinakitang hawak na envelope. Kinuha naman to ni Beatrice at agad tiningnan. Nanginginig ang mga kamay sa nakita at agad na tumulong luha. Agaton, these are the tests and evaluation conducted about Ani Beatrice. Your... Anong sabi dyan? Tanong ni Cyrus na kinakabahan. It's... Ani Beatrice na hindi may tuloy-tuloy ang sasabihin. It's what, Beatrice? It's... Wika ni Beatrice saka ipinikit ng mga mata. It's what? God damn it! Ani Cyrus. It's positive, Agaton. Sa wakas ay nasabi ni Beatrice. Napaupo naman si Cyrus sa kanyang swivel chair na tila mo hinang-hina. The child. Hindi talaga sa akin ang tanga-tanga ko. I am such an idiot. Alam ko na pero sa loob-loob ko. Ako? Umaasa pa rin ako na akin talaga. Wika ni Cyrus na napaiyak na. Agaton, this is not the end. We can still conduct a new test. Ani Beatrice na naawa sa kaibigan. Para saan? Para 3 beses akong sampalin ng katotohanan? Ang katotohanan na hindi ako magkakaroon ng anak at hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maging isang ama. Ito ba ang gusto mo? Para ipamukha sa akin? Wika ni Cyrus na hirap ng kalooban. No. I'm done, Beatrice. Pagod na ako. Pagod na ako marinig ang lahat ng to. Gusto ko na lang mamatay ngayon din. Wika ni Cyrus na umiiyak. Si Lester naman lumabas dahil hindi niya makayang makita na magkakaganon ng kaibigan. I'm sorry, Agaton. Nasambit na lang ng dalaga. Samantala, si Esther naman binisita si Lorena sa mansyon na malamang buntis ito. Narinig kong buntis ka, Lorena. Oo. Sinong ama? Si Cyrus pero hindi siya naniniwala sa akin. Naiintindihan ko kung bakit ganun na reaksyon niya. Natatandaan mo ba ako nung sinabi ko sa iyo tungkol sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang asawa? Anong tungkol doon? Matagal nang alam ni Cyrus na hindi siya magkakaanak. Noong mabuntis si Sheila, inangkin niya ng mga bata at siya ang kinilalang ama. Pinili niyang sakta ng kapatid niya. Nang sa ganon maranasan niyang maging isang ama. Yun ang dahilan bakit lumaki ang kambal na siya ang kinikilalang ama dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Kung ganon, bakit ako buntis ngayon? Handa ako magpa-DNA test so all of you will know na hindi ako nagsisinungaling. Ani Lorenang napaiyak na.
I don't think you're lying, Lorena. Una pa lang magaan ang loob ko sa'yo at alam ko, hindi mo magagawa magsinungaling. Pero si Cyrus, mahihirapan siyang tanggapin ang sinasabi mo because all these years yun ang pinaniwalaan niya. Ang sakit-sakit na, Stella. Hindi ko na yata kaya. Ang sakit-sakit na at di niya na ako mahal. Iba na ang mahal niya. Let me tell you something, Lorena. Si Cyrus ang pinakadakilang playboy na nakilala ko. Mabuti na lang at di nahawa sa kanyang asawa ko. Then finally he met someone. Nakilala niya si Sheila. Na in love siya and I swear gagawin niyang lahat para sa kanya. Si Sheila ang una niya naging girlfriend. At nang madurog ang puso ni Agaton, matagal bago kayo natagpuan. Alam kong mahal ka niya and he is not the type who will just fell out of love. Pero bakit niya ako ginaganito? Tanong ni Lorena na umiiyak pa rin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya pero alam ko may nangyaring nagpabago sa kanya. Hindi ko na alam. Iniwan na niya ako, Stella. Be strong para sa anak mo. And if you need anything, nandito lang ako. Wika ni Stella na niyakap na si Lorena. Kinahapunan, may isang hindi inaasang bisita si Lorena. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lorena na hindi gustong nakikita. Gusto lang kita makausap. Wika ni Beatrice. Para saan? Para sabihin sa akin kung gaano ko kaawa-awa. You're wasting your time. Alam ko na yan. Ani Lorena na akmang isasara ng pinto. Huwag mo siyang susukuan, Lorena. Saad ni Beatrice na nagpatigil kay Lorena. Mahirap siyang mahalin. Alam ko yon. Pero worth it siya. Wika ni Beatrice na tumalikod na. Mahal mo siya? Wika ni Lorena. I do. Kaya dapat nang ipaglaban mo siya. Sagot ni Beatrice na tuloy nang umalis. Nasa biyahe na si Beatrice pabalik sa penthouse pero hindi mapakali ang isip niya. Paano naging baog ka, Agaton kung nabuntis mo siya? Pero ang resulta ng test, damn it! Ani naman ang isip ni Beatrice. Papasok na sana si Beatrice sa loob ng penthouse na may 4 na lalaking humawak sa kanya. Sino ka? Bitawan mo ako. Help! Help! Sigaw ng sigaw si Beatrice pero dahil pag-aari ni Cyrus ang buong penthouse, wala nakakarinig sa kanya. Nang magising si Beatrice, kitang-kita niya mukha ni CJ. Let me go, you stupid asshole! Bulyaw naman ni Beatrice kay CJ. At bakit ko naman gagawin yon? Ani CJ na nakangisi. Let me go! Help! Help me! Help! Sigaw naman ng sigaw si Beatrice. Maaari kang sumigaw buong araw, honey. Ngunit walang makakarinig sa'yo. Be my guest. Scream some more. Bakit mo to ginagawa? Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Na kukunin kong kaligayahan niya. You're hopeless and you're an idiot. Sagot ni Beatrice. We will see about that. Wika ni CJ na nagdial na sa telepono. Si Cyrus na may kasalukuy nakikipag-meeting ng mga oras na iyon sa kanyang abogado. Attorney Rosu, kung may mangyari man sa akin, gusto kong ipaubaya sa kambal ang 2 isang meron ako sa Pacific. Pero ang TRN at ang penthouse ko, ipaubaya ko na kay Lorena Pasita Padilla Anderson. Together with this note, the rest, everything's already written on that. Are you sure about this, Your Highness? Ani naman ang abogado. I am. Ani Cyrus at doon tumunog ang telepono niya. Hello? There you are. It's me, CJ. Anong kailangan mo? I'm busy. Let's see how busy you are. Ani CJ na binilingan si Beatrice. Talk to him. Agaton. Wika ni Beatrice. Beatrice? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Cyrus. I am taking your happiness away. Ani naman ni CJ. Damn it, Anderson. Pakawalan mo na siya. Hindi mo na siya makikita pang muli, Cyrus? Never. The thing about me is, I'm overprotective with the people I care about. At hindi ko hayaang maging masaya habang kapatid ko'y nasasaktan at nagdurusa. So you can say goodbye now to the love of your life. Wika ni CJ na ibinaba ng telepono. Damn it, Anderson. Sigaw naman ni Cyrus. Lester, find CJ Anderson, bilis. May nangyari ba? Tanong pa ni Lester. Nasa kanya si Beatrice. Damn. Wika ni Lester. Doon naman sa pinagdalhan ni CJ kay Beatrice, nagtatalo pa rin ang dalawa. Iniisip mo ba na sa pamamagitan ng pagkuha sa akin ay babalik si Agaton sa iyong kapatid? Ngayon may sasabihin ako sa iyo. Kahit anong gawin mo, hindi babalik sa kanyang matigas na ulong yon. He won't. We'll see about that now that your life is on the line. Bigay ka ba? Hindi na siya babalik kahit patayin mo man ako. What are you talking about? Mahal ka niya. Of course he will. No, he doesn't. Wika ni Beatrice na tumulo ng luha. Samantala, si Cyrus natutuliro na sa pag-iisip kung saan dinala ni CJ si Beatrice. Sa dami ng naitulong sa kanya ng kaibigan, hindi siya papayag na may mangyari dito. Kaya agad na dinampot ni Cyrus ang cellphone at tinawagan si Lorena. Lorena, it's me, Cyrus. Cyrus, ikaw ba talaga yan? Oo, ako to.
I have to ask you something. Ano yun? Tanong ni Lorenang nangingilid ang luha. Alam mo ba kung nasan ngayon ang kapatid mo? Bakit? Bakit mo hinahanap si Kuya CJ? Tanong naman ni Lorenang kinakabahan bigla. Dinukot niya si Beatrice. At natatakot ako na baka may gawin siyang masama dahil sa galit ka sa akin. Please help me. You really love her. Ani Lorena na hindi naman makasagot si Cyrus at pinipigilan ng sariling sabihin kay Lorena kung gaano niya ito kamahal. Huwag mo nang sagutin. I'll check him through GPS. Ani Lorena na tumulo ang luha habang sinusubukang hanapin ng kapatid. Alam ko na kung nasan siya. Wika ni Lorena na hindi pa rin mapigilan ng mga luha. Pwede mo ba akong samahan? Pupuntahan kita. Wika ni Cyrus pero hindi nagsasalita si Lorena sa kabilang linya. I'm sorry. It's just that kung meron man pwedeng pumigil sa kapatid ko, ikaw yon. Alright, sasama ako sa'yo. Nasunod na ni Cyrus si Lorena pero habang daan ay wala silang kibuan. Pero halata agad ni Cyrus ang namumugtong mga mata ni Lorena. Samantalang sa pinagdalhan naman ni CJ kay Beatrice, nagulat ang binata sa sinabi nito. He doesn't. Ani Beatrice nakitang lungkot sa mga mata. Kung ganon, bakit kanya papapakasalan? Talong ni CJ na matamang nakatingin sa mga mata ni Beatrice. Gagawin niya para mapasaya ang kanyang ama. That asshole. Sinasaktan niya ang kapatid ko at ginagamit ka. Papatayin kong bastardong yon. Hindi mo na kailangan gawin yon. Wika ni Beatrice. What? Naguguluhang tanong ni CJ. Bigyan mo siya ng 3 taon and you don't have to kill him. Mamamatay na rin naman siya. Sagot ni Beatrice na umiiyak na. What? Ganyan ka ba talaga kabingi? Gusto mo bang nagpapaulit-ulit ako na sinasabi? Sabihin mo sa akin na nalalaman mo. Wika ni CJ. Ginagawa niya to para sa kapatid mo. Mahal na mahal niya si Lorena at alam ko, nararamdaman ko na hindi nagsisinungaling ang kapatid mo. Pero mahirap para kay Agato ng maniwala. He has been aware about his impotency for so long now. Ako mismo nag-check ng records at last evaluation niya at positive ang impotence niya. Then why the hell is my sister pregnant? Ani naman ni CJ. Hindi ko alam. But you know what? Kahit hindi niya anak ang bata, maaari niya itong tanggapin ng hindi nagdadalawang isip. Ngunit hindi niya kaya. Na-diagnose siya ng amyotrophic lateral sclerosis. At binigyan ng taning ang buhay niya. 3 taon. 3 taong buhay kaya hindi mo siya kailangan patayin. Ang sakit niya ang gagawa para sa iyo. Wika ni Beatrice na panay ang pagtulo ng luha. That can't be. Marami siyang pera. Get the best doctor. There is no cure yet. Sagot ni Beatrice. Impossible. We can try in the States anywhere. Wika pa ni CJ. Isa akong doktor na nagtapos sa Harvard. Damn it. Kala mo hindi ako nagtanong? Nakipag-ugnayan ako sa bawat doktor na kilala ko, Mr. Anderson. Wala sa kanila ang may lunas. Ano nang mangyayari sa kanya? Tanong ni CJ. Nawawalan siya ng control sa mga muscle ng kanyang katawan. He will choke a lot. Nahihirapang huminga at eventually mapaparalyze. At pagkatapos ay mamamatay. Kaya kung gusto mo siyang patayin, gawin mo. Sinisigurado ko sa iyong pasasalamatan ka pa niya. At alam mo ba ang mas malala pa doon? Narinig ko siyang sumisigaw sa akin. Hindi niya maikilos ang kanyang mga legs. And one more thing. Nung nasa ospital at suntukin mo siya, pareho ng mga braso niya hindi niya maigalaw. Kaya kung medyo nilakasan mong suntok, patay na sana siya ngayon tumama ang ulo niya sa sahig. Wika ni Beatrice na iyak ng iyak. Hindi ko alam. Wika ni CJ na napaupo, tila nang hihina sa nalaman. Nobody does. Inilihim niyang lahat ng to at hinuhusgan niyo silang lahat. May nagmamalasakit bang suriin at alamin kung ano nangyari sa kanyang biglaang pagbabago? Wala. Wala sa inyo. Dahil at kayo abala sa galit kung paano niya kayo nasaktan. Kapag nag-iisa si Agaton with the pain and guilt sa pananakit sa mga taong mahal niya, ako lang ang nandyan para sa kanya, but damn, wala akong magawa para sa kanya. Wika ni Beatrice na naglabas na ng sama ng loob. Beatrice, ani CJ na hindi alam kung paano papakalmahin ang dalaga. At ngayon, naisip mong stunt na to? Telling me na ginagawa mo to para maalis mo ang kaligayahan niya. Wala ka makukuha. Wala nang natira. Napagtanto mo na ba ngayon? Hindi mo maaaring kunin ang isang bagay na wala na sa kanya ngayon. Singhal ni Beatrice na napuno na talaga. Si Lorena at Cyrus na may nakapasok na sa loob ng rest house na pinagdalhan ni CJ kay Lorena. Narinig na lang pareho ang lahat ng sinabi ni Beatrice. Hindi makagalaw si Lorena sa kinatatayuan, pero ang luha niya ay hindi maampat-ampat. Beatrice, that's enough. Ani naman ni Cyrus kaya't napalingon sa kanyang dalawa. Agaton, I'm sorry. I can't take it anymore. It's so unfair to you. Ani Beatrice, naralang napaiyak na makita si Cyrus.
I said enough, Beatrice. Wika ni Cyrus, na kusa na nag-unahang tumulong mga luha. Cyrus, totoo ba ang lahat ng to? Totoo ba? Tanong ni Lorena na nag-uunahan din ang mga luha sa pagbagsak. Imbes sumagot si Cyrus, nilapitan niya si Beatrice at inilang kamay nito. Beatrice, let's go. Maraing tura ni Cyrus kay Beatrice na hindi nila palabas ng lugar na yon. Cyrus, sagutin mo ako. Totoo ba lahat yon? Sigaw naman ni Lorena. Yes, Lorena. Everything is true, so stay away from me. Sagot ni Cyrus na nakatalikod kay Lorena. Bakit di mo sinabi sa akin? Wika ni Lorena ang iyak na ng iyak. Bakit ko gagawin? Sabihin mo sa akin. Gumaan ba ang pakiramdam mo sa nalaman mo? Tell me. Sigaw ni Cyrus na hindi pa rin humaharap kay Lorena. No. Paano gagaan ang pakiramdam ko kung malalaman kong mamamatay ka? Exactly. Kaya nga ayokong malaman mo eh. Wala sa mga ito magpapagaan ang pakiramdam mo. Wala. Mamamatay na ako at hindi na ako magtatagal. Hindi na ako makakasama sa iyo. At wala ako magawa. Wika ni Cyrus. Natuluyang kumawala ang tinatagong hinagpis sa dibdib. Napaluhod na si Cyrus sa sobrang bigat na nararamdaman ng mga oras na yon. Stay away from me, Lorena. Get out of my life. Kalimutan mo ng lahat ng tungkol sa akin. Para pagdating ng panahon, hindi mo na mararamdaman yung sakit. Please stay away. Wika ni Cyrus na iyak na ng iyak. Cyrus, I can't. I'm sorry. Wika ni Lorena ang lumuhod na sa likuran ni Cyrus at niyakap ito na mahigpit. Ano ang gagawin ni Lorena ngayong alam na niya ang kalagayan ni Cyrus? May paraan pa kaya para malunasan ang sakit na dumapo kay Cyrus? Mapatunayan pa kaya na si Cyrus ang ama ng pinagbubuntis ni Lorena? Lahat ng iyan sa susunod nating kabanata.